Hello po mga kasari, kumusta po? So ito nga, kakatapos ko lang magluto guys ng pang merienda natin. Nagprito ako ng saging and then squid ball. Nagprito tayo para mamaya. Mainit pa kasi. So yun, nagluto-luto tayo kasi nakakantok talaga pag ganitong oras guys, no? Alauna. Yan, ang bilis ng oras, 1:30 na kaagad. Kaya pag magutom tayo, kain lang tayo. Mayroon lang akong konting ibahagi guys. Kasi nga guys, may nabasa ako nagtanong sa Facebook. Di ko alam kung may tindahan siya o mag-i-start pa lang. So, sabi nga niya dito, tanong lang mga kasari, makakasurvive po ba ang tindahan kung dito lahat kukunin? So, ayan yung kanyang katanungan. Gusto ko lang din ibahagi yung para sa akin, yung ginagawa ko sa aking tindahan. Kung makakasurvive ba ang tindahan, kung lahat ng mga gastos, ng mga bayarin ay kukunin natin sa ating tindahan. So, ibabahagi ko lang yung mga ginagawa ko guys, kung paano ko na-survive, paano natin napalago kahit dito tayo kumukuha sa ating tindahan, no? Ito ay base lang naman sa ginagawa ko na gusto ko lang din ibahagi sa nagtanong para magkaroon din siya ng konting idea. Kaya, ayan, pag-usapan natin for today's video. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod pa nating mga video. So ito na nga guys, makasurvive ang tindahan kung dito lahat kukunin. Para sa akin guys, pag bago pa lang ang tindahan natin, talagang hindi. Malaking no talaga guys, dahil lalo na't nag-umpisa lang tayo sa maliit na puhunan, tapos diyan kaagad tayo kukuha sa ating tindahan. So, talagang mahirapan tayo guys, no? Kaya, kailangan pag mayroon tayong tindahan, dapat balance, dapat may trabaho yung ating partner, no? Yung ating mister, dapat may trabaho. Kasi nga, kahit paano ay pag may kukunin tayo sa ating tindahan, ay ilista natin para mabayaran natin pag sahod ng ating partner. So, yun guys, yung ginawa ko, nililista ko yung pag may kukunin kami. Kasi di pa kaya pag mag-start ka palang magtindahan, tas diyan ka nakakuha kagad. Di ka kayanin, talagang babagsak ang negosyo mo. Kaya kailangan talaga maglaan ka lang ng konting puhunan na yung hindi mo siya ginagamit, yung gusto mo lang siya palaguin. No? Saka ka lang kumuha ng mga pambayad, ng mga, sa mga gastusin, sa mga pangaraw-araw, kung kaya na ng tindahan mo, kung kumpleto na lahat ng mga paninda mo. Sa akin nga guys, hindi maiwasan na minsan makakuha tayo kasi may mga anak tayo. Hindi maiwasan na kukuha ng pang merienda at kung ano-ano pa. Kaya ang ginawa ko na lang, didiskarte na lang talaga ako pag ako mamili, no? Pipiliin ko yung mga may papri, basta madiskarte tayo sa buhay, piliin natin kung ano yung mga papri, kung saan tayo makakamura, no? Yun yung ginagawa ko talaga, ako talaga ang pumupunta sa grocery, may mga plus one, yun, mahilig ako doon, yun ang kinukuha ko guys, para kahit paano yung mga kinukuha ng anak ko, ay mapapalitan din, kasi siyempre, kailangan natin padamihin yung paninda natin, palaguin yung ating munting puhunan. So, ganun ang gagawin natin. Hindi pa siya kaya kung diyan kagad tayo kukuha. Kaya pag ganun guys, kung diyan ka kaagad kukuha, so kailangan madiskarte ka. Kung ano yung hinahanap ni customer, idagdag mo ng paunti-unti, no? Inilista natin kung ano yung mga unti-unti, tulad ko nga, nung dati kasi wala pa naman akong ilod, wala pang Gcash, at marami pang kulang talaga kasi di pa yung kaya ng budget. Hanggang sa unti-unti nag-iipon ako, kung mayroong matira, iniipon ko para yan, para pwede na natin idagdag sa pang-ilod. Kahit maliit lang, nag-start lang naman ako sa 500 puhunan sa ilod, hanggang sa, ayan, tumubo siya ng tumubo kasi may patong, di ba? Hanggang sa lumaki ng lumaki, kaya, ayun, pinaikot ko ulit. Ganun lang. Basta ganun ang gawin natin, guys. Talagang mahirapan tayo, no? Lalo na't nangupahan tayo. Talagang mahirapan kung dyan natin kaagad kukunin sa ating tindahan. Pwede na tayong kukuha siguro guys ng pwede natin iasa sa tindahan kung napalago na natin yung ating tindahan, kung kumpleto na yung ating mga paninda. Saka lang tayo kukuha. Pero kailangan mo din ng, katulad ko nga, kailangan may hinahabol ako ng, sa isang araw na sales target, may quota ako sa isang araw kasi nga para makakuha ako ng pambayad sa mga bayarin. Kasi ngayon guys, dito na ako kumukuha sa tindahan kasi sa awa ng Diyos ay napalago na natin. Kaya ayan, dito na ako kumukuha sa mga lahat ng mga bayarin. Pero paunti-unti, iniipon ko lang araw-araw para pagdating ng mga bayarin ay
ayan, konti na lang yung idagdag natin. Ganun ang ginagawa ko kasi hindi pwede biglang kuha tayo sa tindahan. Kasi yung benta ay pinamili din natin kung ano yung nawala sa ating tindahan, di ba? Kaya, ayan, sakripisyo talaga ang kailangan natin, lalo na't diyan tayo kumukuha sa ating mga bayarin. Lalo na't nangungupahan tayo, bayad sa kuryente, tubig, at kung ano-ano pa, mga personal na pangangailangan. Kaya kailangan talaga natin magsipag, magtinda, aga gising, tas late na matulog, no? Para, ayan, makaka-survive tayo sa araw-araw. Kaya, ayan, sipagan lang natin, guys, no? Kasi sa awa ng Diyos ngayon, guys, nakakatulong na yung ating tindahan, no? Kasi dyan na ako kumukuha. Siyempre, pag bago pa lang ang tindahan natin, di pa yung kaya. Kaya wag muna natin galawin yung benta para mayroon tayong maipaikot at hindi mawala ng paninda ang ating tindahan. Saka lang tayo kukuha pag napalago na natin at nakumpleto natin ang ating mga paninda. Kaya taon talaga ang ating aantayin bago natin yun mapalago. Kasi tulad ko nga guys, taon bago ako kumuha ng sahod ko. Kaya ang puhunan talaga natin ay sipag at tiyaga. Yan. Kasi nga, wala kang sahod sa sarili mong tindahan. Saka mo lang sahuran yung sarili mo pag napalago mo na siya. Yun ang ginagawa ko sa aking tindahan, guys. Kaya, sawa ng Diyos, ay natupad ko ang aking pangarap dahil sa tindahan. Kaya, thank you talaga sa store, no? Kaya kung marunong tayong mag-alaga sa ating tindahan, talagang ibibigay niya yung ating pangarap. So, ayun guys, ang masasabi ko, no? So, ayun guys, yung masasabi ko talaga. Nakakatulong siya. Kaya kung gusto mo din na mabilis lumago ang tindahan mo, kailangan nasa magandang pwesto ka din, magandang location din yung pwesto, yung malapit sa kalsada, yung daanan ba ng tao para sureball talaga na makita yung tindahan mo at mabilis mo din mapalago agad. Kasi nga, nakikita yung tindahan mo at nilalapaitan ka at kasi nga, ayan, magandang pwesto ang napuntahan mo. So, ayun guys, kailangan talaga makipagsapalaran tayo. Maghanap tayo ng magandang pwesto para ayan, makabayad din tayo sa ating mga bayarin. Kaya, ayan guys, kasi nga, kailangan talaga natin dumiskarte sa buhay para sa ating mga bayarin. Laban lang talaga tayo guys. So, ayun lang guys, maraming salamat po sa mga nanonood. Bye!